Good morning mga breeder. Inuli po natin yung first batch ng national at magpapaligo tayo. Para din ma-check na rin natin kung may sipon sila or kung anumang sakit kasi magbabakuna po tayo ng Coryza. Tara, silipin niyo po yung mga first batch ng national. Bali mga breeder, dalawa kayo magpapaligo. Yung aking body na si Timay, sa kanya yung babae. Pare, check mo kung may sipon na. Tapos paliliguan, ibubukod sa scratch pen. Meron pa tayo isang scratch pen dito. Pero panghuli pala, panghuli ng liguan. Pagka nakita mo may sipon, bubukod. Tapos yung mga walang sipon, pagkapaligo, alis na. Okay, tara. Okay mga breeder, flex ko lang po yung mga alaga natin. Ito, isang lazy roundhead cross Gilmore. Ayan. Okay pare, paligo ko na ng inahin. Ayan mga breeder, oh. Healthy mga breeder. Ito ay magto 2 months na. 20 yata to, 23 gano'n. Dari guys, hindi ko napapakita sa inyo yung mga inahin, mga tandang na lang. Pare, banayad lang at ito yung maliliit pa. Okay, ito mga breeder, SBR. Tandang po ito. Lahat po ng ipapakita ko sa inyo ay tandang. Si Buddy Timay na po ang magpapaligo ng mga inahin para medyo mapabilis kami. Dito mabibilang na rin natin kung ilan ang tandang kasi ibibigyan natin isa-isa. Ayan. Breeder, SBR na naman. Ayan. Ano? Quality at healthy mga breeder. Ano? Ito tayo ng beaut. Nagtaob yung cellphone. Dahilig kasi itong ating range area. Ito mga breeder, oh. Lazy Gilmore. Yung lazy roundhead po yun na ay kinoros po natin sa Gilmore. Ayan. Ganda ng isang ito. Dilaw. Wala rin po siyang sipon mga breeder. Unang ligo po nila. Ayan. Ayan mga breeder, itong hawak ko naman ay golden boy. Nag-right nose po tayo ng golden boy. Ayan mga breeder. Ito po yung golden boy ni paring SP. Paring Noel Amano, ang ating paring idol. Ayan, golden boy. Healthy check and quality check. Yan. Kailangan na nga ligo. Mga breeder, lazy roundhead din po. Yan. Tandang din to mga breeder. Ano ka ng matay. Yan mga breeder, isang golden boy. Yan. Golden boy. Sadyang madidalaw yung golden boy na lumalabas dito sa atin. Golden boy. Mga breeder, kaya po tayo nagpapaligo ngayon ay ano, magbabaksin po tayo ng Coryza vaccine. Tapos para na rin po natin ma-check na rin natin. Ganun po yung ginagawa ko bago magbaksin ng Coryza, nagpapaligo muna tayo kasi sobra na po ang init dito sa amin. Summer na rin po pero nag-uulan pa rin. Kaya kailangan talagang nakatutok tayo kasi mahirap na, baka malusutan tayo. Pero buti naman at walang sakit yung mga alaga natin. So mga kabreeder ay golden boy din. Yan. Yan mga breeder, oh. Ayos naman. Gano'n nagtuka ano. Tikit agad eh, oh. Tapang ng isa. Yan. Ito mga breeder, hindi ko alam kung anong bloodline pero ito ay left nose, left in ang marking. Ang ganda nito mga breeder. Ayan mga breeder, oh. Ang ganda ng itsura nyo. Left nose, left in. So check ko yung marking mamaya. Ay SBR. Yan. Ang laki naman ng isang araw. Yung broodstag natin ay galing kay Buddy Ruel. Yan. Nga pala, ang ganda ng broodstag nito, yung binigay sa atin ni Buddy Ruel. Guys, may kaliskis sa ganito. May ganyan, tapos may parang kontil din eh. Ibabalag ko yun sa isang araw mga breeder. Nasa kaibigan ko lang eh. At doon ko muna dinala. Ayan o. SBR. Broodstag na to mga breeder. Basta
maging maayos lang ang paglaki niya. Ito po ay straight naman, wala pong lalabas ditong puti ang paa. At saka puti, wala lalabas dito. Ayan mga breeder, oh. Ganda. Ito mga breeder, hindi ko alam kung anong bloodline nito. Left nose double left. Ayan. Check ko na lang mamaya. Pero hindi ko alam kung klaro ito. Pero hindi naman klaro ito. Bayang kulay. Titinan ko lang dead kung anong marking. Ang ganda ng mukha niya, oh. Alam niya. Breeder, isang bulik. Ayan. Ito po ay Majestic Dome. Majestic Dome cross sa SBR, mga breeder. Ito mga breeder, magtitira ako dito ng pang sariling broodstag natin. Gawa nang yung ating Majestic Dome ay nasa tropa na natin kay Sir Mitch na taga Nabotas. Inusap niya kasi nanalo yung bulik doon. Inusap niya yung broodstag natin na Majestic Dome. Ayan. Pero sabi niya, papairamin daw niya ako, Sir Leverage. Ano kayo, binili na bago kahiram pala sa akin. Kabait, no? Ayan. Mga breeder, yung ating Majestic Dome. Ayan. Susubukan natin ito mga breeder. Breeder ito, Golden Boy. Ayan. Ayan. Wala pa naman kaming nakikitang may sipon mga kabreeder. Meron lang kami nakitang may sugat. Titinan ko pa kung baka umpisa ng bulutong. Pero nakapagbakunan tayo ng bulutong Pero check pa rin natin. May coating sugat na kaming nakita. Golden Boy ito mga breeder. Okay mga breeder. Lamang na lamang yung inahin dito sa ating national. Ayan mga breeder, isang Majestic Dome ulit. Icom naman to, straight comb yung isa straight comb yata. Ito nga ba? Ayan. Sa susunod na pagpapaligo, pulit naman ang ating ipeplex, no? Ayan, bali nakapagkal na po tayo dito ng first call natin. Ang sunod po nito siguro mga 3 months or 4 months. Ayan. Silipan natin, baka mamaya may makalusot. Siyempre maganda yung maayos lahat para pagdating dito walang pula si amuyong. Ito mga breeder, SBR, SBR, tandang po ito. Ito po yung mga palatandaan ng isang tandang. Nakita nyo ba yan? Yung ganyang sibol sa balugbog. Yan, tandang po. Yan mga breeder, sa mga merong SBR, paki-comment nga po mga breeder kung yung SBR nyo ba minsan naglabas din ng binabae. Si mga breeder, yung aking SBR dito, yung aming SBR dito, lagi silang naglalabas minsan ng binabae. Lagi, hindi naman po lagi, yung mas marami naman yung hindi binabae. Naglalabas po ng binabae yung SBR. Yan. Yan mga breeder, Golden Boy. Walang hamo, Golden Boy, dilaw. Yung dahil ginagaya ko lang yung aming bagong tropa dito, yung taga-bae. Walang yamo, ulan no talapia. Sunog. Ang galing kumanta po noon. Bayaw po nung aking pamangkin na si PJ, yung ating binigyan ng sisiw. Siya yung mag-aalaga, sisiw. Pag isang yung magbabalag ko yun, makikita nyo yun. Pakakantahin natin. Reggae ang kanta, reggae. Yan. Golden Boy. Tatabi ko na to para sa iyo to, buddy. Ayun. So yan mga breeder, Golden Boy na naman ang ating hawak. Yan. Para mas makinis tong isang to. Titira ko din to. Si mga breeder, walang tira-tira dito. Inyo na to lahat. Abilin nyo. At ako'y nag-iipon. Bibili ako ng lupa. Lupa. Kailangan natin bumili mga lupa mga breeder. Itong mga pinupusta natin ng manukang ito, hiram lang to. Kagaya itong range natin, hiram lang to mga breeder. Once na ginamit na to ng may-ari, wala tayong magagawa dahil kayo nila to. Nagpapasalamat po ako sa tito ng asawa ko. Tito ko na rin po yun, si ex-kapitan Mr. Romulo Reyes. Yan la.
Yan mga breeder, ay nai-excapitan dito yung tiyo ng aking asawa. Ayan mga breeder, ito yung ating golden boy. Yan. Kinis oh. So mga breeder, golden boy ulit. Bay, may ilan ng mga golden boy. Ayos din. Ayan. Nagkakamukha mga breeder. Ayos. Okay mga breeder, pipili na lang tayo ng pinakamalupit para sa ating mga brood stag. Yan. Yung maganda ang balikat, magandang sipit-sipitan, hindi pike, hindi sakang. Yan. At higit sa lahat, hindi nagkasakit ng malma. Yung mga sipon na yan mga breeder, dumadaan yan. Pero pag hindi sila nag-react sa gamot at napabadan sila ng sakit, doon may hirapan ng may-ari ng manukan. Kaya kapag ka ganun mga breeder, unahan natin ang bakuna. Para lagi nyo tandaan mga breeder, kung bawa sa inyong manukan, 2 months nagkakakuraysa yung ating manok. Kailangan bago mag 2 months, magkuraysa po tayo. Kunyari naman, after 1 month po, nagkakablutong yung mga manok ko. Anong magandang gawin? Bago pa lang mag 1 month, bakunahan mo na. Ayun po yung palatandaan sa lugar ninyo na kailangan nyo na magbakuna. Pero ang bakuna po mga breeder ay may araw din. Pero kung sa inyo ganong araw mas maagang tumatama, unahan nyo po yung sakit, yung bulutong, mas maagang tumatama. Bago pa dumating yung araw na yun, bakunahan nyo na. At yan, kailangan mga breeder tayo ay medyo mapagmasid sa araw-araw. Bawa katulad ngayon mga breeder, ngayong taong to, medyo napaaga ang baba ko, hindi ko natansya yung panahon, biglang nagulan hangin, na-stress yung mga sisyo natin. Kasi nung last year naman, kaya naman inagahan ko ang baba ngayon, nung last year naman nag-feather picking yung aking mga alaga sa brooder. Ang ginawa ko ngayong taon na to, inalpasan ko ng maaga, di sablay na naman. Medyo tatansyahin po muna natin lagi. Walang makaka-perfect mga breeder, laging may adjustment. Yan, kailangan marunong kayo mag-adjust taon-taon. Saka ilista nyo mga breeder yung mga nangyayari. Kaya ako nagbibideo na rin ito, mga ganyan, para nababalikan ko, yung last year pala, ganun yung nangyari sa akin, ganun yung naging problema. Dapat ngayong taon na to, masolusyonan ko yung naging problema ko last year. Yan. Medyo magulo, bahala na kayo. Yan, golden boy. Okay mga breeder, another golden boy po ang hawak ng inyong ka-breeder. Tingnan nyo naman po ang ganyang itsura. Parang na lang copy paste na lang yung video. At tumingin pa nga sa'yo, kunin mo na daw siya after 8 months. Yes, siya po yung magpapanalo sa inyo at magiging champion breeder. Hindi mga breeder, ito ha, mga breeder, ang buhay pagmamanok ayan ay balanse. Alam niyo kung bakit? Magsimula tayo mga breeder sa sa breeder, handler, gapper, farm owner. Yan mga breeder, yung apat na yan, pag nagtugma yan, tsaka lamang na lamang kayo sa panalo. Alam niyo kung bakit mga breeder? Walang farm owner na mag-champion, walang farm owner na magiging business, magiging successful yung business sa pagmamanok kung walang magaling na breeder, walang magaling na handler, at walang magaling na gapper. Balance lang yung mga breeder. Umpisa natin sa breeder. Kapag ang breeder nyo sumablay, walang magaling na handler. Bakit mga breeder? Kasi kung ang sakitin ng mga sisyo na mapapalaki ng breeder ninyo, walang ihahanda ang handler nyo. Kahit paanong galing ng handler nyo, kung ang inyong alagaan naman ay mga sakitin ng sisyo, malamang mga breeder, hindi tayo magpapanalo ng ganon. At wala namang magaling na handler mga breeder kung walang magaling na gapper, mga breeder. Kung ang gapper nyo ay ang asinta ay sala-sala, wala ding magaling na gapper, wala ring mapupuring gapper. At wala din namang farm owner na mag-champion kung walang magaling na gapper. Yan mga breeder. Kaya balance yan mga breeder. Simula sa breeder, handler, gapper, farm owner. Kung magaling kang farm owner, magkakaroon ka ng magaling na breeder. Yan mga breeder. Kasi kung nandiyan na lahat yung magagaling at yung magagaling na breeder, magaling na handler, magaling na gapper, pero yung farm owner walang malasakit sa kanyang tauhan, tingin ko mga breeder hindi rin magtatagumpay. Kung
wala malang malasakit yung may-ari ng manukan. Ano mga breeder? Ayan. Kaya importante mga breeder pa rin yung breeder. Dito nag-uumpisa yung magaling na manok sa magaling na breeder. Magaling na, hindi ko naman sinabing magaling, yung maayos na breeder pala. Yan. Maayos na breeder, magaling mag-alaga. Yan. Kasi mga breeder, ngayon naman ang ating sports naman ay paunahan. Pero meron talagang magagaling na ano talaga yung mga dati pa. Yan. Yun nga pala mga breeder. Sa mga nag-uumpisa at sa mga dati na, yung mga naon sa atin. Kapag ka mga baguhan tayo, respetuhin natin yung mga nauna. At yung mga nauna naman, gabay at saka alalay sa mga baguhan. Kasi mga breeder, may mga post na nakikita ko na FB breeder, yan, breeder-breederan. Mga breeder, wag po natin ikumpara yung level 1 na nag-uumpisang breeder sa level 100 ninyo na datihan na yung mga nauna. Kasi mga breeder, tsako naman mga breeder na yung mga level 100 na kagaya ng mga sikat na nag-champion ngayon, dumaan din sila sa ganito. Nag-umpisa din sila sa ganito, pa 2H, tubada, hanggang sa nakauna sila mga breeder hanggang sa tagal ng experience nila, nalaman nila kung paano, kung anong tamang kombinasyon ng bloodline na para sa kanila, kung anong conditioning yung patok sa kanila. Kaya mga breeder, tsaga-tsaga lang, darating din sa panahon na matututo tayo mga baguhan. Basta rumispeto lang tayo sa mga nauna. Ano mga breeder, yung respeto natin, itaas natin kasi sila yung mga nauna, sila yung mga iniidolo natin, sila yung mga, kumbaga yung bakas nila sinusundan natin. Yan. Ito, golden boy. Ayun mga breeder, magulo yung paliwanag. Okay mga breeder, another golden boy. Ito, tsaka napakadilaw nito. Yan, napakadilaw nito paglaki. Golden boy. Mga breeder, yung golden boy ko po dito ay sadyang madidilaw. Namoy pumpkin. Hindi mga breeder, madilaw nga. Gano'n yung broodstag natin ay madilaw. Saka kaya ako naging favorite po yung golden boy mga breeder. Kasi madidilaw nga po sila. Tapos yung pulet, alam nyo agad na golden boy. Pagka nakita nyo pa lang yung pulet, golden boy yan. Kasi ibang iba siya sa 5K mga breeder. Kaya naging paborito ko siya. Saka guwapo eh. Guwapo at magaling. Parang kilala ko yun guwapo at magaling. Ayan mga breeder, nag-aaway na sila. Kailangan silang liguan. Ito mga breeder, isang left nose, left in. Hindi ko po alam kung anong bloodline ito. Check ko po mamaya. Ano nga kayang bloodline to? Hindi ko kasi dala yung notebook natin. Nagpalit kasi po tayo ng marking eh. Ayan mga breeder. Nga pala mga breeder, siguro mga susunod na breeding baka magpahulugan na tayo. Kasi ang daming gusto sumali. Hindi ko palang mauuhan mga breeder kasi kita nyo yung mga facilities natin. Tapos yung lokasyon nito, tabing karsada kasi ito mga breeder. Kapag medyo nagpo-performance na sila, naliban na sila, hahanap lang po ako ng maayos na lugar, yung medyo malayo sa karsada. Kasi pagliban nila dito, may dadaan sakyan, yun. Minsan, swerte nila, nadja-jackpot sila. Yun, kaya hahanap tayo. At kapag okay na mga breeder yung facilities, yung lugar natin, asahan nyo, magpapahulugan tayo. Tapos hindi na makisasali. Pag nagpahulugan na ako ngayon, ang dami nagchat-chat sa akin. Ang dami nagko-comment. Napasali sa pahulugan. Wala pa po ako mga breeder. Yan, i-recommend ako yung pahulugan kay Buddy Ruel. Pagka may isdat, sumali na kayo, quality doon. Yan. Ito ang ating, ewan kung ano to. Left nose, left in. Yan mga breeder, SBR. Wala siyang pula pero tilos ang kanyang sibol. Kaya titingnan natin, baka mamaya ay tandang. Yan. Mahirap po kasing tinan sa itim at saka sa puti ang tandang. Sa pula basic lang. Yan. Pero kutub ko ay tandang. Kasi dapat ito pabilog, medyo pa ganun yung ano. Bagay, mahaba pa naman ang ating panahon. Makikita pa natin kung ito magtatandang. Ang ating SBR. Yan mga breeder, pag ako yung magpapahulugan na,
Ang bloodline nandito na papahulugan ko, Golden Boy, Gilmore, Kelso, Butcher, Claret, SBR, Gilmore. Ayun lang mga breeder. Yung mga bulik hindi ko na yun papahulugan. Yung mga iba yan. Syempre medyo mataas yung presyo natin sa Butcher at saka sa Claret. Medyo mataas yung puhunan natin. Sa mga sweater naman mga breeder, medyo mababa lang. Kasi mga mababa lang yung puhunan. Dito sa SBR, gano'n na din. Basta yung Butcher at Claret lang. Doon lang tayo magtataas. Ayan. Mga breeder, yung presyo dito ay bumabase lang po ako sa puhunan ko. Saka yung kita ko siyempre mga breeder. May mga katabi tayong manukan. Mga kaibigan na pinagtataas tayo ng presyo. Sabi ko naman, saka na lang mga breeder ako magtataas kapag marami na akong tauhan. Kasi sabi nila kaya daw ako nasosold out kasi medyo mababa sa akin, mababa sa'yo kaya lagi kang sold out. Sabi ko okay lang, kailangan ko kasing mapaikot yung puhunan ko dito kasi ayun naman yung hanap buhay ko dito. Mga breeder, kung magtaas man ako konti lang kasi mga breeder may tauhan na tayo ngayon isa, nagtaas po ako ng konti lang. Kumbaga tama lang din mga breeder, kayang-kayang pag-ipunan. Pero yung sasabihin na 7,000 dahil farm na daw to ang akin, hindi po kaya mga breeder. Doon po muna tayo sa aking price list mga breeder. Saka ayun, yun nga pala mga breeder, may nakakatuwang istorya ako sa inyo. Nag-post po ako dati ng aking alagang manok. Ayun, pinost ko po siya, pinaresyohan ko po siya, broodstag to, pinaresyohan ko po siya ng 8,000 no. May nagchat sa akin, bakit ang mura niyan? Baka scam ka. Sabi ko hindi po, personal ko pong Facebook to, YouTube ko po ito, TikTok ko po ito po, personal ko po. Sa madaling sabi, hindi po siya nagtiwala sa akin, scam daw po ako. Ngayon mga ka-breeder, nagka-idea ko, gagawin ko 15 yung broodstag. Nung 15 ko naman, hindi rin bumili. At ang sabi, ang mahal naman ng broodstag mo, nagcha-champion ka na ba? Sabi ko hindi pa po mga breeder, hindi pa po nag-champion sa big event. 2 weeks pa lang po, yun pa lang po ang napag-champion natin. Pero yung mga big events wala pa po. Mga breeder, nalilito rin po ako. Kapag ka yung buyer, pinresyon ka ng mababa, akala scam ako. Kapag ka naman pinresyon ka ng mataas, hanapan ako ng trophy. Pero okay lang naman yun. Hindi naman ako nagagal doon kasi natural na hanapan ng champion ang kagaya kong breeder para ako'y mabilihan. Kaya lang mga breeder, nag-uumpisa pa lang po ako. Sa 2 weeks pa lang po tayo nag-champion. Wala pa po ako sa mga big events. Pero sana pala rin po tayo na dumating yung pagkakataon na may angat naman tayong trophy para naman sa mga nakakuha sa atin ng broodstag at saka sa mga kliyente natin na solid supporter natin. Iaalay ko po sa inyo yun mga breeder, yung trophy na makukuha natin kung sakasakali mag-champion tayo sa darating na panahon. Mga breeder, nag-uumpisa pa lang naman tayo. At kagaya nga nung sinabi ko sa inyo mga breeder, lahat na nag-uumpisa sa baba. Wala naman nag-uumpisa na champion agad ng WPC. Sino nag-uumpisa dyan? Wala naman, di ba mga breeder? Maliban na lang kung nag-uumpisa siya ng mayaman siya, bibili siya ng maayos na materials, bibili siya ng mga panlaban na talaga. Tapos may nangyayari mga breeder, may nabalitaan kami na bawa ako, hindi ko kayang ituloy yung laban ko, nag-champion ako ng day champ, nag-champion ako, hindi ko kayang ituloy. May nangyayari mga breeder na binibili yung entry mo para makatuloy sila ng champion. Minsan sinaswerte yung bumibili, sila nagcha-champion. Ayun mga breeder, ayun yung mga nalalaman ko sa mundo ng ating esports. Yan mga breeder, ito SBR. Ayan mga breeder, sana may mga natutunan kayo kahit magulo yung paliwanag ko. Gusto kong ang ganda yung paliwanag, yan lang hindi ko pa paliwanag na ayos. Okay, ito mga breeder, left nose, step in. Hindi ko na naman po alam ang bloodline nito, pero iisang itsura nila, yan ang lumalabas na mukha nila. Ang ganda, may kilay. Parang may eyeliner. Okay mga breeder, ito ay hindi talaga alam. Mamaya check ko. So comment ko na lang, ipipin ko na lang sa comment. Left nose, step in. Sana hindi ko malimutan. Yan. Okay, shout out. Shout out natin yung lahat na magko-comment. Hindi mga breeder, gagawa tayo ng content na isa-shout out ko yung lahat, yung mga nagko-comment sa akin. Shout out ko kayo. Iko-comment nyo yung pangalan nyo, pangalan ng farm ninyo, kung taga saan kayo o wala man kayo manukan, kung OFW ko, isa-shoutout ko kayo, i-comment nyo lang. Kunyari ako, Jamer Castillo Dorado, taga Dolores, Quezon,
JM Game Farm po ang aking manukan. Ayun, shoutout ko po kayo mga breeder. At kukuha tayo ng 20 na shoutout sa isang araw. Wala, shoutout lang yun. Gagawa lang tayo ng video na shoutout. Ayan mga breeder. Shoutout! Paano ba yun? Shoutout sa inyo mga ka-breeder. Ayun mga ka-breeder, si Buddy ay nakatapos na magpaligo ng inahin at naglilinis siya ng ating barn. Mga ka-breeder, sipag may video mamaya pag-video natin. Sipag naglilinis siya, papalit siya ng ipa mga breeder. Yan, ako nagpapalit ng iba dito. 5 days yan. Pero dapat 3 days nagpapalit na kayo. 5 days kami nagpapalit. Pag minsan 1 week. Yan. Yan mga breeder, golden boy. Pero mga breeder, sanayin nyo na 3 days sa palit ipa. Yan. Pag naman makapal yung ipa nyo, dakutin nyo lang ipot, pwede pa yun. Para lang maganda yung tulog nila, walang maamoy na hindi maganda. Saka kailangan medyo malinis tayo. Hindi pala kailangan medyo, kailangan malinis. Mga breeder, ito lang sa akin. Pagpasensya at madumi yung akin. Pero yung papayak sa inyo, malinis dapat. Yan. Naglilinis naman kami mga breeder. Ayan golden boy. Ang ganda ngayon ng mga golden boy natin mga breeder. Siyempre, akin na rin lang naman sabihin ko pangit. No. Ganyan mga breeder. Saka isang payo pala mga breeder, kapag papasok ko siya ganitong negosyo sa pagmamanok, mga breeder, huwag nyo na munang pansinin yung mga sasabihin sa inyo na magbebenta ka, hindi ka naman naglalaban, hindi ka mag-champion. Huwag nyo munang pansinin yun mga breeder. Dahil mga breeder, wala nag-umpisa na champion agad. Mga breeder, kaya ayun. Basta mag-alaga tayo ng ayos, kung paso nyo yan, gusto nyo yan, gawin niyo mga breeder. Hindi lang naman sa buhay ng pagmamanok yung ituturo ko sa inyo, yung igagabay ko sa inyo. Kung buhay ibang negosyo, nagtitinda kayo, kung meron kayong Facebook, i-post nyo po ng i-post yung tinda ninyo mga breeder. Kasi yan po, yung Facebook po ngayon napakalakas ng hatak sa kliyente, sa buyer. Halimbawa mga breeder, may tinda kayong mangga, magtinda na rin kayo ng alamang, i-post nyo na rin po, paasimin nyo sila para bumili. I-post yung araw-araw. Sa 10 makakapanood doon, may isang bibili doon. Parang sa ganito, sa pagmamanok, magpo-post ako lagi-lagi, mula breeding, sisiw, hanggang makakording ko sila para napapanood nila na nagbibreed to si JM. Nakikita ko yung mga breed niya, pipili na ako sa video. Pagdating ko dun sa kanila, hanapin ko yun, mga breeder, ganun. Yan. Kung bawa mga breeder, napapaibig kayong magmanok, bumili, subukan nyo po yung sa akin. Subok lang mga breeder. Yan mga breeder, hindi ko po maipapangako sa inyo yung 100% na panalo, pero may papangako sa inyo 100% na inalagaan ko to mula sa puso. Mga breeder, dahil mga breeder, kapag may sureball na panalo, hindi na po ako magmamanok. Yung sureball na dito ako kuha, sureball panalo to, hindi na po ako magmamanok nun. Siguro abangan ko na lang yung laban niya. At yun, doon na lang, bebet na lang ako doon kasi sureball na panalo na siya Saka baka tumigil na rin ang mundo ng manok pagka may sureball na panalo. Kasi sino lalaban doon? Ang lalaban doon, hindi lagi talo. Ayan mga breeder. Yun lang mga breeder. Okay mga breeder, ang hawak ko isang left nose. Titinan po natin mamaya kung anong niya. Left nose lang po siya Pero dati yung left nose ko kelso. Ayan. So titinan natin kung anong marking ito. Kung anong bloodline pala. Ayan, left nose po siya. Ayan, maganda din Ayan mga breeder. Sisiw pa nga lang. Ayan. Sana mga breeder, lumaki silang healthy at huwag silang magkasakit. Ayan. Para kumita naman tayo mga breeder. Ayan. Ito mga breeder. Natutuwa ako mga breeder kapag yung dumating na yung gantong edad na magpapaligo na tayo. Isa-isa kasi silang nahahawakan. At maganda yung mga hubog ng katawan nila. Merong mga breeder na may maliliit din, medyo mahina ang katawan. Yun kasi yung mga breeder yung talo sa kain. Pero ito mga breeder mahabol din to. Ito hindi naman ito maliit mga breeder. Meron lang akong nakitang naliguan ko na, hindi ko pala nabanggit sa inyo yung katawan niya. Medyo iwan sa mga iba, pero ito ayos din. Pasensya na kayo mga breeder, hindi tayo nag-out ng sisiw saka mga month old. Hindi pa kaya mga breeder kasi kakaunti pa naman to mga breeder.
Sa dito pa lang sa amin, sa mga pamangkin ko, pisang ko, kulang na yung sisiw mga breeder. Kaya kung magpapabreed ako na pipilitin ko yung inahin, isasagad ko, baka hindi rin quality makukuha nyo, baka mamaya mahina na yung mga immune system nila. Kawawa naman yung bibili. Kasi ako mga breeder, laging dinedepende ko yung sarili ko na kung ako yung bibili dito, kung ako bibili at ganito yung ibibigay sa akin, di parang lugi naman ako. Kung ako kampante ako magbentas ng ganyan na malusog, maayos, hindi ako mag-iisip na kawawa naman si ganito, ganyan. Kumbaga, konsensya baga mga breeder, no? Kaya once na nagbenta ko ng sisiw, sisigurado ko sa inyo, hindi yung tira-tirang itlog, hindi yung sagad, yun ay fresh. Ayan mga breeder. Ito mga breeder, golden boy. Ayan o, madilaw. Maliit to. Maliit sa magkakapatid. Ayan sa yung iba. Kakunti na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 6, 8, 10. 10 na lang. Ayan, 10 na lang po yung liliguan natin na tandang. Ayan. Nakakatuwa mga breeder. Kasi dati 10 lang yung 20 lang, 10 yung mga nabibreed natin ngayon. Ang dami na mga breeder. Dumadaan na din. Ito mga breeder, Lacy sa Gilmore. Lamang na lamang mga breeder ang Lacy niya. Ay hindi man lang puti pa din. Tapos may ibang dilaw. Yan, Gilmore natin sa Pinares. Kasi mga breeder, tatayin natin yan. Kasi nagpapanalo yung perfection roundhead sa Gilmore. Dahil lazy roundhead din to, sana ganun din. Yung perfection Gilmore natin, maganda yung record talaga. Kaya lang kakaunti lumabas. Nakalabas kasi yung nakalabas kasi yung broodstag. Nag-aaway sila. Kaya medyo na delay yung breeding, nagtagal. Hindi ko na rin masyado muna kasi pinarecover ko muna. Ayan. Yung si Buddy magpapalit na siya ng ipa. Nakapagpalit na pala. Ito mga breeder, lazy din to. Ayan. Medyo na-stress sila sa pagkakahuli natin. Liguan natin para mawala yung stress nila. And then mamayang gabi, magaganap na ang vaccination ng Coryza. Ibablog ko rin po yun para makita nyo kung ano yung diskarte na ginagawa ko. May tuturo ako sa inyo doon. Yan na. Ito mga breeder ay babaeng SBR. Yan. Ang ganda nito mga breeder. Itim na itim ang mata. Ayan, babae ito mga breeder. Ganito po ba yung sibulo? Pabilog. Ayan. Hindi po masyado malinaw. Kitang kita kasi pagtandang. Yan. Pinalex ko lang din po sa inyo ito. Kasi akala nung ating body tandang babae ito. Yan. Ito mga breeder ay SBR din. Akala niya ay tandang, pero babae po ito. Ayan po ang itsura ng SBR natin. Babae po ito. SBR. Ito pala yung walang marking. Ito po yung last na napisa. Kinuha ko lang po sa incubator, hindi ko namin narikingan dahil itim. Nalimutan ko na po. Ayun mga breeder, isang Lacy Gilmore. Madilaw din po ang Lacy natin. At white pit po talaga sila. Ayan. Hindi po talaga tumalab yung Gilmore. Ang lakas ng dugo niya. Ayo, sipag niya, nagpaligo, naglinis ng brooder, ng barn, tapos nagkukusus ng patuan. Pare sipag yan, may video naka-video. Sipag yan, naka-video, naka-vlog. Hindi, pero masipag po yan. Masipag. Oy mga breeder, idol ko na yun si Uhahay, si Elias. Sino ba yun? Nagmamanok yun mga breeder, si Uhahay. Ang galing kumanta mga breeder, reggae. Yan, sana ma-meet ko siya. Galing yung sumayaw Hindi, wag na, hindi ako kasayaw. Kung hindi nyo ko i-follow. Okay mga breeder, ito ay isa sa mga paborito ko dito. Kaya lang meron siya konting diferensya, pero okay lang. Yan, isang straight comb siya,
Right nose, left out. Hindi ko alam kung anong blood din ito. Basta ito po, simula sisiw, paborito ko na po. Palatandaan ko po sa kanya, ito. Meron siyang ganito sa daliri niya. Hindi yata kita. Yun. Paborito ko siya kasi mabait siya sa akin. Lagi siyang lumalapit sa akin. Double nose pala to mga breeder. Double nose, left out. Yan. Lagi siya lumalapit. Simula sisiw, lagi siyang humahapon sa ganito ko. Tapos pag magpapakain ako, lagi siyang nakasalubong sa akin. Yan mga breeder. Pagka yung mga favorite kong ganito, minsan kinikip ko talaga. Ayan. So mga breeder, mayroon na siyang ganito. Pero okay lang. Siguro kung napipintasan to, sa akin na lang to. Okay naman to eh. Akin naman to eh. No, diba mga breeder? Yun. Okay mga breeder, nasobra na po ang sipag ng ating kabady. Tingnan nyo na. Tingnan nyo, ayo. Masipag sa vlog. Walang nga. Tingnan nyo ha, nagpaligo, naglinis ng patokaan, nagpalit ng ipa sa barn. Tapos naglilinis ng painuman ng mga pulit oh. Walang Diyo. Sipag. Yan lang naman. Ang ganda po ng mga pulit dyan. Use pulit, saka pulit. Yan. Matatapos na po kasi ang kontrata eh. Matatapos na ang kontrata mo. Babalikan naman na. Hey mga breeder, nagpakitang tao na po ang ating kabady. Hindi, masipag yan mga breeder ba? Lagi kong nakakatulong dito eh. Pero may endo na po yan sa katapusan ng March. Dahil taniman na po dito. Mag-uumpisa na po siya maglinis ng kanyang taniman. Yan. Ito po ay isang golden boy mga breeder. Pico. Makatingin na naman sila sa poging magiging amo nila oh. Kamustahin mo pare? Sabi mo buy ka na, get ka na, mine nyo na. Okay mga breeder, last 3. At may nakalusot pang babae. Ayan, babae po ito. Babae. Parang na nagugustuhan ko na rin talaga ang SBR. Ang ganda ng mga mata nila. Ang tipo ko sa babae. Sa pagbibreed po, ang magandang babae daw po ay malaki ang mata. Agree ba kayo doon mga breeder? Yung luwa ang mata sa babaeng manok ha. Hindi ko po alam kung maganda sa tao yun. Yan mga breeder oh. Ayan ang ating pullet. Ayun mga breeder, isa na naman pong SBR. Tandang po ito. Sure po ako dito na tandang po ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyong palatandaan. Ayan. At nga pala mga breeder, sa mga mag-aabel sa amin ng pair tryo na SBR, huwag po kayo mag-alala mga breeder. Dahil 3 pamilya po yung SBR natin dito. Bali yung nandito sa akin, ayun yung ginamit natin kay Buddy Ruel. Tapos yung sarili nating SBR. Tapos dun sa pisa natin, 2 yun, may SBR din doon. Magkaibang family po yun. Yung mga breeder. Yung isa naman po ay bumili ng broodstag. Yan. Para mga breeder, yung mga mag-aabel sa atin, hindi magkakapatid yung makuha. Ayan. SBR po ito mga breeder. Pero mayroong isang breeder na nagsabi sa akin, pwede yung magkapatid. Ginagamit daw nila yun. Kumbaga, pagka nagkaanak yung kapatid na goods, sa kanila ikinocross out. Kinocross sa iba. Yan. Ito mga breeder ang ating SBR na tandang. Yan, marami-rami rin tandang. Ayan mga breeder, may isa pa dito tandang. Yan, i-comment nyo ngayon kung ilan yung tandang na pinaliguan natin. Ano mga breeder? Medyo mahirap no? Kailangan may premyo. Okay sige mga breeder, sa makakahula, may isang pulit na SBR. Ayan, abay hindi mo na kukunin. Kukunin yun ay 3 months mga breeder. 3 months para medyo maganda-ganda na malaki-laki na. 2 months, magto 2 months na to, iisang buwan na. Bali mag-comment lang kayo dyan. Kunyari, 36 po yung naging tandang. Ang ganyan. Saka comment nyo kung taga saan kayo, anong cellphone number nyo, anong Facebook ninyo, at kung sino yung tamang makahula, edi may SBR na po ulit. Yung mga breeder, lazy roundhead ang ating nang kahuli-huli ng paliliguan. Lazy sa Gilmore mga breeder.
yellow legs. Yan. Yellow legs mga breeder. Ano kaya to, balbas? Ba't may ganito? Yan. Yellow legs naman siya mga breeder. Yan. Ba't parang may balbas mga breeder? Hindi balbas. Masyado ka pang bata para magkabalbas. Okay mga breeder, hanggang dito na lang ang ating vlog na to. At salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube channel. At mga breeder, malapit na po tayo mag 11k. Dati pinapangarap ko lang mag 1k para ma-monetize yung ano natin. Ngayon dumaan yung panahon, naging 10k na tayo, mag 11k na tayo. At maraming salamat sa inyo mga breeder. Kung wala kayo, mga supporter natin dyan, kung walang sumusuporta sa atin, hindi ko po maaabot yung 10k na yan. Saka yung endorsement natin, wala yan mga breeder. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. At huwag po kayong mag-alala mga breeder, hindi ko naman po sinosolo yung blessing mga breeder. Katulad ng sinabi ko sa inyo, napakatagal ng panahon na sinabi ko sa inyo na hindi ko po sosolohin yung blessing. Once na naging endorser tayo, once na naging sumahod tayo sa YouTube natin, hindi ko po sosolohin yun. At nagawa na po natin mga breeder na magbigay ng mga manok, magbigay tayo ng babae, tandang, trayo, nakapagbigay na po tayo. Saka yung sa endorsement naman, nakakapagbigay tayo ng gamot, vitamins. Tapos yung farm visit, pinafarm visit natin yung mga kabakyan na dito. Tinutulungan natin sila kung paano yung paggamot, anong vitamins na maganda. Siyempre dala natin yung produkto, binibigyan natin sila ng libre lang. At kapag may problema, tatawag sila sa akin. Mga breeder, hindi po ako bet ha, hindi po ako bet. By experience ko lang po ito. Kasi mga breeder, kahit po ako ay baguhan pa lang sa pagmamanok, ako po ay lagi naglilista kung ano yung ginamit kong gamot, kung ano yung gumaling, kung ano yung tagpagaling, alin yung hindi tumalab. Nakasulat yun lahat. At mga breeder, kaya po nanatili ako dito sa ini-endorse kong gamot. Hindi naman po dahil sa ini-endorser ako nito ay dito ko po nakita yung maayos, paggaling, at saka kompleto mga breeder. May gamot, may shampoo, may vitamins. Ayun mga breeder, kaya ito talaga yung may re-recommend ako sa inyo. At saka yun, mabalik tayo mga breeder sa suporta ninyo. Hintay-hintay lang po ulit. Check ko lang kung pag makakasambuto tayo ng puhunan mga breeder, magbibigay tayo mga breeder. Kasi syempre mga breeder, hindi naman tayo dito, kailangan hindi tayo magiging plastic dito mga breeder. Kailangan talaga makabawi muna tayo sa puhunan. At yung kung may lalabis man mga breeder, huwag kayong mag-alala dahil bibigyan ko po kayo. Kung kaya ko magbigay ng isang trayo, magbibigay po tayo, wala pong problema dyan. Manok lang po yan. Ang kailangan ko lang po talaga mga breeder, makabawi muna yung puhunan para makaikot tayo next year. Kasi kapag hindi ko po yun mabawi, baka po bumaksak si JM Game Farm. Kasi mga breeder, ito lang po yung pinakahanap buhay ko. Yun mga breeder, wala po tayong ibang negosyo. Meron naman pala mga breeder, yung 3 tricycle natin na bumabiyahe. Ayun yung ating kauna-unahang income. Pero hindi rin po sapat yun para dito kasi mga breeder, yung patoka sobrang lakas na. Yan. Kaya ayun, hintay-hintay lang po mga breeder. At ang inyo namang ka-breeder na si JM Game Farm ay hindi mangdadamot sa inyo dahil hindi niyo po ako pinagdamutan ng inyong suporta. Ayun mga breeder, salamat po. At paano? See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Alright. Kaya kita-kits tayo sa August. Hihintayin ko lang kung anong boot number. Matagal pa, napakatagal pa po. In advance ko lang para makapaghanda kayo, para makapunta kayo sa boot dahil magbibigay tayo ng trayo doon. Pag hindi trayo pair. Okay, bye bye.